Itinapon na parang basura sa sariling engagement party dahil lang sa kahirapan. Habang karga ni Javier ang kanyang kirida sa ibabaw ng karangyaan, si Ana Cruz, ang tunay na tagapagmana ng Imperyong Reyes, ay walang awang nyurakan ng pamilya de Leon. Ang mga dukhang tulad mo ay tuntungan lang ng pamilya ko. Mapagmataas na tawa ni Javier, sabay tapon ng limos na tseke sa kanyang mukha. Ngunit, kakasimula pa lang ng laro. Nang sabay-sabay na nag-pull out ang mga investor, laking gulat ng mga De Leon. Ang babaeng inalipusta nila ay ang bagong chairman na kumuha sa lahat ng kanilang yaman. Sa rurok ng kapangyarihan, muling nabuhay si Celestina Reyes, hinubaran ng dangal ang mga traidor. Ang utang na dugo ay bayad sa salapi. Ang utang na pag-ibig ay bayad sa luha. Ang pagbagsak ba ng mga De Leon ang katapusan o simula pa lang ng mas matinding hatol ni Celestina? Ang malakas na kalabog ng porselanang nabasag sa marmol na sahig ang pumunit sa katahimikan ng mansyon ng mga De Leon. Kasunod nito ang init na kumalat sa kamay ni Ana. Isang hapdi na tila ba sinasalamin ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Nakatayo siya roon, hindi makagalaw, habang pinagmamasdan ang nilaga niyang sinigang na baboy, ang paboritong ulam ni Javier, na ngayon ay isa ng mantsa sa kumikinang na sahig ng kusina. Ang maasim-asim na amoy ng sabaw ay napalitan ng amoy ng galit at paghamak. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, babae? Ang boses ni Doña Imelda de Leon ay malamig pa sa yelo, matalas pa sa bubog na nagkalat sa paanan ni Ana. Nanginginig na itinaas ni Ana ang kanyang paningin. Nakatayo sa harap niya ang ina ng lalaking pinakamamahal niya. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. Sa tabi nito ay ang kapatid ni Javier na si Katrina, na may ngisi sa labi at hawak ang cellphone na tila ba handang idokumento ang bawat sandali ng kanyang kahihiyan. Nagluto lang po ako ng hapunan, Ma'am Imelda. Halos pabulong na sagot ni Ana. Ang tawag na ma'am ay isang paalala na kahit kailan, hindi siya tinuring na parte ng pamilya. Kahit pa engaged na sila ni Javier, para sa kanila, siya ay isang tagalabas, isang estranghero na nagkamaling mapadpad sa kanilang palasyo. Isang halakhak ang kumawala sa lalamunan ni Imelda. Hapunan? Tinatawag mo yang basura na yan na hapunan? Amoy mahirap. Hindi yan nababagay sa pamamahay na ito. Ang mga De Leon ay hindi kumakain ng ganitong klasing pagkain. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Ana. Ang sinigang na iyon, pinaghirapan niya iyon. Maaga siyang gumising para mamalengke sa sampalok. Pinili niya ang pinakasariwang mga sangkap. Inalala niya ang bawat bili ni Javier. Medyo maasim, maraming gabi, at malambot na malambot ang karne. Ginawa niya iyon dahil sa pagmamahal, ngunit sa mata ni Imelda, iyon ay basura. OMG guys, you have to see this! Dinig niyang sabi ni Katrina habang itinuon sa kanya ang kamera ng telepono. My future sister-in-law is trying to poison us with, what do you call this? Peasant soup? Hashtag poor girl problems. Hashtag social climbery alert. Naramdaman ni Ana ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang kumot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nais niyang magtago, maglaho, ngunit ang mga paa niya ay tila nakapako sa sahig. Tigilan mo yan, Katrina. Isang boses ng lalaki ang pumagitna. Napalingon si Ana at nakita si Javier. Bagong dating mula sa trabaho, ang mamahaling briefcase ay hawak pa rin sa isang kamay. Sa mga mata nito, nakita ni Ana ang pag-aalala. Ngunit may kasama itong pag-aalinlangan, isang anino ng takot. Javier, mabutit dumating ka. Sa lubong ni Imelda, hindi pa rin inaalis ang masamang tingin kay Ana. Tingnan mo ang ginawa ng babaeng ito. Binaboy niya ang kusina natin. Pinapahiya niya ang pangalan ng pamilya de Leon. Lumapit si Javier kay Ana. Hinawakan niya ito sa braso, ngunit ang hawak niya ay hindi nagbibigay ng kapanatagan, kundi ng babala. Ma, tama na po yan. Nagluluto lang naman si Ana. Nagluluto?
Muling tumawa si Imelda, isang tawang mapang-asar. Hindi siya nababagay dito, Javier. Kailan mo ba maiintindihan yan? Isang hamak na ulilang nagtatrabaho sa isang kapihan. Anong idudulot niyan sa pamilya natin kundi kahihiyan? Napayuko si Ana. Totoo ang lahat ng sinabi ni Imelda. Iyon ang pagkataong ipinakilala niya sa kanila. Si Ana Cruz, isang simpleng babae mula sa Sampaloc, na ang tanging yaman ay ang puso niyang marunong magmahal. Iyon ang pagsubok niya kay Javier sa pag-ibig nito. Naniwala siyang kung tunay siyang mahal nito, mamahalin siya nito kahit ano pa ang estado niya sa buhay. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asang iyon ay unti-unting namamatay. Hindi niyo naiintindihan, mahinang sabi ni Javier, umiiwas ng tingin sa ina. Mahal ko si Ana. Pagmamahal? Umismid si Imelda. Ang pagmamahal ay hindi nakakabayad ng utang, Javier. Ang pagmamahal ay hindi nagpapatakbo ng kumpanya. Mamulat ka sa katotohanan. Biglang tumalikod si Imelda at mabilis na naglakad patungo sa kanyang study. Naiwan ang tatlo sa nakabibinging katahimikan na binasag lang ng mahinang paghikbi na pinipigilan ni Ana. Hinigpitan ni Javier ang hawak sa braso niya. Ana, pasensya ka na kay Mama, pabulong niyang sabi. Tumingin si Ana sa kanya, may luha sa mga mata. Hanggang kailan, Javier? Hanggang kailan ako hihingi ng pasensya? Hanggang kailan mo hahayaan na ganituhin nila ako? Hindi nakasagot si Javier. Ang katahimikan niya ang pinakamasakit na sagot sa lahat. Bumalik si Imelda, may hawak na isang malaking brown envelope. Walang sabi-sabing ibinato niya ito sa mukha ni Ana. Ang mga litrato sa loob ay nagsabog sa sahig, sa ibabaw ng natapong sabaw ng sinigang. Nanginginig na pinulot ni Ana ang isang litrato. Siya iyon, nakasuot ng uniforme ng kapihan, nagpupunas ng lamesa. Sa isa pang litrato, nakangiti siyang nag-aabot ng sukli sa isang customer. Ang mga litratong yon, na dati simbolo ng kanyang simpleng buhay, ngayon ay tila mga ebidensya sa isang krimen. Kilala kita, Ana Cruz, o kung sino ka man talaga, mariing sabi ni Imelda. Ang bawat salita ay may diin. Alam ko kung saan ka nanggaling at sisiguraduhin kong doon ka babalik. Itinaas ni Imelda ang kanyang daliri, nanginginig sa galit. Binibigyan kita ng 24 na oras. 24 na oras para lisanin ang pamamahay na ito at mawala sa buhay ng anak ko. Umalis ka ng walang dala. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung paano magalit ang isang De Leon. Napatingin si Ana kay Javier, naghahanap ng saklolo, ng tulong, ng kahit anong senyales na ipaglalaban siya nito. Ngunit ang nakita lang niya ay isang lalaking nakayuko, hindi makatingin sa kanya, talunan. At sa sandaling iyon, alam na ni Ana ang sagot. Ang pagsubok ay tapos na, at siya kasama ng kanyang puso ay bigo. Nang gabing iyon, ang karangyaan ng mansyon ng mga De Leon ay tila isang malaking hawla para kay Javier. Ang bawat sulok na dati nagbibigay sa kanya ng komportableng pakiramdam ay ngayon parang sumisigaw ng kasalanan at kaduwagan. Nakakulong siya sa kanyang silid, ngunit ang mga salita ng kanyang ina at ang mga luhang mata ni Ana ay patuloy na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Pinilit niyang kalimutan ang nangyari. Kumuha siya ng isang baso ng mamahaling whiskey, umupo sa kanyang leather na upuan, at sinubukang ituon ang pansin sa mga papeles mula sa opisina. Ngunit ang mga numero at letra ay lumalabo. Nagiging imahe ng mukha ni Ana, ang mukha ng babaeng sinumpaan niyang pro-protektahan. Biglang pumasok sa kanyang isip ang isang alaala. Nasa isang pribadong beach sila sa Batangas. Halos 1 taon na ang nakalipas. Magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Alam mo, Javier, sabi ni Ana noon, ang boses ay kasing lambing ng ihip ng hangin. Minsan natatakot ako. Paano kung hindi ako tanggapin ng pamilya mo?
Paano kung isipin nilang hindi ako karapat-dapat para sa'yo? Hinigpitan ni Javier ang hawak sa kamay nito. Huminto sila at hinarap niya ito. Hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha nito. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga, mahal kita. At habang nandito ako, hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Poprotektahan kita, Ana. Pangako yan. Pangako. Isang salitang ngayon ay tila lason sa kanyang dila. Ipinikit ni Javier ang kanyang mga mata. Nasaan ang lalaking nangako noon? Nasaan ang tapang na ipinagmalaki niya? Naglaho itong lahat sa isang sigaw lang ng kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Imelda nang walang katok-katok, gaya ng dati. Ang mukha niya ay seryoso, walang bakas ng galit kanina. Napalitan ito ng malamig at kalkuladong ekspresyon. Javier, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Isinara ang pinto sa likuran. Mama, pagod po ako, sagot ni Javier. Hindi siya tinitingnan. Bukas na lang. Hindi. Ngayon na, mariing sabi ni Imelda. Lumapit siya at umupo sa tapat ng mesa ni Javier. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw nito. Alam kong nasasaktan ka sa nangyayari, pero kailangan mong maintindihan na ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Ikabubuti? Mapait na tumawa si Javier. Ang palayasin ng babaeng mahal ko, yan po ba ang ikabubuti ko? Ang babaeng mahal mo ay magiging dahilan ng pagbagsak natin. Tumaas ang boses ni Imelda. Javier, makinig ka sa akin. Ang De Leon Textiles, ang negosyong ipinundar ng lolo mo, ang legasiya ng pamilya natin. Nalulunod na sa utang. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa tainga ni Javier. Alam niyang may problema ang kumpanya, ngunit hindi niya akalain na ganoon kalala. Ilang buwan na tayong naghahanap ng investor, pero walang gustong tumulong. Pagpapatuloy ni Imelda, ang boses ay puno ng desperasyon. Ang mga bangko anumang araw ay maaring bawiin ang lahat sa atin. Ang mansyon na ito, ang mga kotse, ang buhay na kinalakihan mo, mawawala ang lahat ng yan. Napatitig si Javier sa kanyang ina. Ngayon niya lang nakita ang ganitong takot sa mga mata nito. Ang Doña Imelda de Leon na kilala niya ay laging matatag, laging may kontrol sa lahat. Ngunit ngayon, nakita niya ang isang babaeng nasa bingit ng pagkatalo. Ang tanging pag-asa na lang natin ay isang magandang alyansa, isang kasal na mag-aangat muli sa atin, sabi ni Imelda. Ang mga matay nakikiusap. Ang pamilya ng mga Santillan, si Andrea Santillan. Interesado sila sa isang merger sa pamamagitan ng kasal. Ang kasal ninyo ni Andrea ang magliligtas sa atin, Javier. Hindi makapaniwala si Javier sa kanyang naririnig. Ipinagpapalit siya ng kanyang ina na parang isang produkto. Ipinagpapalit ang kanyang kaligayahan para sa pera. Pero si Ana, kalimutan mo na si Ana, sigaw ni Imelda. Anong maibibigay niya sa'yo? Isang buhay sa hirap? Isang buhay na walang kasiguraduhan? Javier, anak, pinalaki kita para maging matalino. Huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin. Biglang nagring ang telepono ni Javier. Isang numerong hindi rehistrado. Ngunit alam niya kung sino iyon. Iyon ang isa sa mga pinakamalaking pinagkakautangan nila. Isang taong hindi marunong magbiro. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. De Leon, sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Isang linggo. Binibigyan kita ng isang linggo para bayaran ang 50 milyon. Kung hindi, sisiguraduhin kong magiging laman kayo ng balita. Pamilyang De Leon, bangkarote at pulubi. Maganda sigurong headline niyon, di ba? Nabitawan ni Javier ang telepono. Nanlamig ang buo niyang katawan. 50 milyon. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Tinitigan siya ni Imelda. Alam niyang narinig nito ang lahat. Nakikita mo na? Iyan ang realidad, Javier. Iyan ang mundong ginagalawan natin. Ngayon, mamili ka.
Ang babaeng yan na walang maibibigay sa'yo o ang pamilya mo at ang kinabukasan mo. Iniwan ni Imelda si Javier na mag-isa sa dilim. Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid, ang mga mamahaling gamit, ang malawak na bintanang tanaw, ang mga ilaw ng Makati. Ang lahat ng ito ay maaaring mawala. Ang takot ay gumapang sa kanyang puso. Isang lason na dahan-dahang pinapatay ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Ana. Tumayo siya. Naglakad siya papunta sa kanyang mesa at tinitigan ang isang folder na iniwan doon ni Imelda kanina pa. Binuksan niya ito. Sa loob, nakalagay ang isang dokumento. Annulment papers. Nakahanda na ang lahat. Ang kailangan na lang ay ang pirma nila. Kinuha niya ang dokumento at lumabas ng silid. Bawat hakbang niya papunta sa kwarto, kung nasaan si Ana, ay parang paghakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang puso ay durog, nahahati sa pagitan ng pag-ibig at kaduwagan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng pinto. Huminga siya ng malalim, pinipilit na patatagin ang kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa huling pagkakataon, inalala ang ngiti ni Ana. Pagkatapos, binura niya ito. Pinili na niya ang kanyang landas, ang landas ng isang duwag. Binuksan niya ang pinto. Nandoon si Ana, nakaupo sa gilid ng kama, ang mga matay mugto sa kaiiyak. Nag-angat ito ng tingin. May bahid ng pag-asa, ngunit ang pag-asang yon ay agad na naglaho nang makita ang hawak niya at ang lamig sa kanyang mga mata. Ana, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, basag. Patawarin mo ako, pirmahan mo na ito. Ang mga salitang binitiwan ni Javier ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa buong mundo ni Ana. Pirmahan mo na ito. 2 salita lang, ngunit sapat na yon para durugin ang natitirang piraso ng kanyang puso. Nakatayo siya roon, sa gitna ng malawak na sala ng mga De Leon, kaharap ang lalaking inakala niyang pag-ibig ng kanyang buhay. Nasa likuran nito ang ina na si Imelda na may ngiting tagumpay sa mga labi at ang kapatid na si Katrina na abala sa pagkuha ng video ng eksena gamit ang kanyang telepono. Para silang mga buwitre na nag-aabang sa pagkamatay ng kanilang biktima. Hindi siya umiyak, naubos na ang mga luha niya kagabi. Ang natira na lang ay isang manhid na pakiramdam, isang malalim na sugat na alam niyang mag-iiwan ng habambuhay na peklat. Itinuro ni Javier ang dokumento sa ibabaw ng glass table. Lahat ng kailangan mo, nakasaad na dyan. May settlement para makapagsimula ka ulit. Tiningnan ni Ana ang papel. Annulment. Isang salitang napakalamig. Isang salitang sumisira sa lahat ng pangarap na binuo nila. Sa tabi nito ay isang tseke. Hindi niya tiningnan ang halaga. Alam niyang anumang numerong nakasulat doon ay insulto sa pagmamahal na ibinigay niya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin mula sa papel patungo sa mga mata ni Javier. Hinanap niya ang lalaking minahal niya. Ang lalaking nangharana sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga, ang lalaking nagpupunas ng kanyang mga luha kapag malungkot siya, ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggan. Ngunit wala na siya roon. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero, isang duwag na nagtatago sa likod ng anino ng kanyang ina. Isang tanong lang, Javier, sabi ni Ana. Ang boses niya ay mahinahon ngunit matatag. Isang katahimikang nakakatakot. Sagutin mo ako ng totoo. Hindi umimik si Javier, ngunit ang pagkibot ng kanyang panga ang nagsabing nakikinig siya. Minahal mo ba ako talaga? Ang tanong ay bumitin sa hangin. Mas mabigat pa sa tensyon na bumabalot sa buong silid. Nakita ni Ana ang pag-aalangan sa mga mata ni Javier. Ang saglit na kislap ng sakit ng pagsisisi. Ngunit sa isang iglap, nawala rin ito, napalitan ng isang pader na hindi niya kayang tibagin. Hindi na yan mahalaga, Ana. Sagot nito, umiiwas ng tingin. Ang sagot na yon, ang hindi direktang pag-amin na yon,
ay mas masakit pa sa isang sampal. Doon niya naintindihan. Siguro minahal siya nito. Ngunit ang pagmamahal na yon ay hindi sapat. Hindi sapat para ipaglaban siya. Hindi sapat para talikuran ang yaman at karangyaan. Ang pagmamahal niya ay may presyo at hindi niya kayang tapatan ang alok ng pamilya nito. Sige, sabi ni Ana, isang salita na puno ng pagtanggap. Pagtanggap sa katotohanang tapos na ang lahat. Kinuha niya ang ballpen mula sa kamay ni Imelda. Naramdaman niya ang malamig na metal nito sa kanyang nanginginig na daliri. Hindi na niya binasa ang dokumento. Alam niyang isa itong bitag. Isang paraan para alisan siya ng lahat. Ngunit wala na siyang pakialam. Teka, nag-record na ba ako? Narinig niyang bulong ni Katrina. Okay, rolling. The final scene, guys. The beggar signs her life away. Hindi pinansin ni Ana ang pang-aasar. Itinuon niya ang kanyang pansin sa linya kung saan kailangan niyang isulat ang kanyang pangalan. Ana Cruz, isang pangalang sumisimbolo sa kanyang kahinaan, sa kanyang katangahan. Sa huling pagkakataon, isusulat niya ito. At pagkatapos nito, mamamatay na si Ana Cruz. Bago niya ilapat ang dulo ng ballpen sa papel, itinulak niya pabalik ang tseke palapit kay Imelda. Ano ito? Taas kilay na tanong ni Imelda. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Matigas na sabi ni Ana. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda. Walang bahid ng takot. Ang pagkatao ko, ang dignidad ko, hindi nabibili yan. Isang saglit na pagkabigla ang dumaan sa mukha ni Imelda bago ito napalitan ng isang mapanghamak na ngisi. Dignidad? Saan ka pupulutin ng dignidad mo kapag wala ka ng makain? Hindi na sumagot si Ana. Mabilis at may diin niyang pinirmahan ang papel. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila pagputol sa ugnayan nila ni Javier. Tapos na, tumayo siya. Maari na ba akong umalis? Oo, at bilisan mo, sabi ni Imelda. Wala kang pwedeng dalhin kahit ano mula sa pamamahay na ito. Ang suot mo lang sa katawan mo. Lahat ng gamit dito, binili ng anak ko. Tumango si Ana. Wala naman siyang balak magdala ng kahit ano. Ang lahat ng bagay sa bahay na yon ay paalala lang ng isang masakit na kasinungalingan. Naglakad siya patungo sa pinto. Hindi lumilingon. Bawat hakbang ay mabigat. Nararamdaman niya ang mga mata ni Javier na nakasunod sa kanya. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Pagbukas niya ng pinto, bumuhos sa kanya ang malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang nararamdaman. Hindi siya nag-atubili. Lumabas siya at nagsimulang maglakad palayo sa mansyon, palayo sa buhay na inakala niyang para sa kanya. Ang malamig na ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit at buhok. Ang bawat patak ay parang luhang hindi niya kayang iyakan. Naglakad lang siya ng naglakad, walang patutunguhan. Ang mga ilaw mula sa mga dumaraang sasakyan ay lumalabo dahil sa luhang namumuo sa kanyang mga mata. Mga luhang pilit niyang pinipigilan. Dito na ba nagtatapos ang lahat? Sa gitna ng daan, basang-basa, nag-iisa at talunan, biglang may isang itim na luxury sedan ang huminto sa tabi niya. Ang bintana sa backseat ay dahan-dahang bumaba at mula sa loob ay nakita niya ang isang pamilyar na muka. Isang lalaking nakasuot ng formal na suit. Ang ekspresyon ay puno ng pag-aalala at respeto. Si David Santos, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Ma'am Celestina, sabi ni David, ang boses ay mahinahon, ngunit may agarang pangangailangan. Oras na po para umuwi. Sa pagkarinig ng kanyang tunay na pangalan, tila may nagbago sa loob ni Ana. Ang babaeng basang-basa at kaawa-awa sa gitna ng ulan ay unti-unting naglaho. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na kislap. Ang nanginginig niyang mga kamay ay dahan-dahang kumuyom, naging mga kamao. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa lahat ng bakas ni Ana Cruz. Oo, David,
Sagot niya, ang boses ay iba na. Hindi na boses ng isang biktima, kundi boses ng isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Let's go home. Binuksan ni David ang pinto para sa kanya. Pumasok siya sa loob ng sasakyan, iniwan sa labas ang ulan, ang sakit at ang pagkatao ni Ana Cruz. Habang papahirin sana ni David ang basang buhok niya gamit ang isang tuwalya, pinigilan niya ito. "Wag, David, hayaan mo lang," sabi niya habang nakatingin sa salamin. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng sinaktan, ngunit hindi sinira. Gusto kong tandaan ang gabing ito. Ang gabing ito ang simula ng lahat. Ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang biyahe mula sa impyerno ng Dasmariñas Village patungo sa kalangitan ng Bonifacio Global City ay tahimik. Walang nagsalita sa pagitan ni Celestina at David. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng makina at ang ritmikong paghampas ng wipers sa windshield na pilit binubura ang bakas ng ulan at ng nakaraan. Hindi na umiiyak si Celestina. Ang sakit na parang kumukulo sa kanyang dibdib kanina ay unti-unti nang nanigas. Naging isang bloke ng yelo. Isang malamig, matigas, at matalim na yelo. Pagdating nila sa lobby ng isa sa pinakamataas at pinakamahal na kondominium sa BGC, ang mga gwardiya at staff ay sabay-sabay na yumuko. "Good evening, Miss Reyes." Ang pagbati ay puno ng paggalang. Walang nakapansin sa kanyang basang damit. Ang aura na bumabalot sa kanya ay sapat na para burahin ang anumang pisikal na imperfection. Sumakay sila sa pribadong elevator na diretso papunta sa penthouse. Habang paakyat ito, pinagmasdan ni Celestina ang kanyang refleksyon sa salaming pinto. Nakita niya roon si Ana Cruz, basang-basa, may bahid ng putik sa sapatos, ang mukha ay pagod at nasasaktan. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ito at habang bumubukas ang pinto ng elevator, iniwan niya ang refleksyong yun sa likod. Ang penthouse niya ay isang testamento ng kapangyarihan. Floor-to-ceiling glass windows ang bumabalot sa buong unit na nagbibigay ng 360-degree view ng nagliliwanag na syudad. Ang mga kasangkapan ay moderno at minimalist. Bawat isa ay isang piraso ng sining. Malinis, organisado, walang emosyon. Tulad niya. "Maghahanda po ako ng mainit na tsaa, ma'am." Alok ni David. "Hindi na kailangan," sagot ni Celestina. Ang boses ay matatag. "Ihanda mo ang war room. Buksan mo ang De Leon file. I want a full status report in 10 minutes. Tumanggo si David at agad na tumalima. Dumiretso naman si Celestina sa kanyang master bedroom. Ang silid ay mas malaki pa sa buong sala ng mansyon ng mga De Leon. Ngunit ang tinungo niya ay hindi ang kama, kundi ang isang pinto sa gilid. Pagbukas niya nito, bumungad ang isang walk-in closet na kasing laki ng isang butik. Daan-daang damit, sapatos, at bag mula sa mga pinakasikat na designer sa mundo ang nakahilera. Ito ang kanyang baluti. Sa loob ng halos 2 taon, pinili niyang isuot ang simpleng bestida at tsinelas ni Ana Cruz. Ngayong gabi, babalik na siya sa kanyang tunay na uniforme. Nilagpasan niya ang mga gown at mga casual wear. Ang hinanap niya ay ang hilera ng mga power suit. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mga mamahaling tela, silk, wool, cashmere. Huminto ito sa isang kulay dugong suit, isang pulang-pula na blazer at slacks. Ang kulay ng galit, ang kulay ng paghihiganti. Isinuot niya ito. Habang nakatayo sa harap ng malaking salamin, hindi na niya nakita ang anino ni Ana. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay si Celestina Reyes, ang nag-iisang tagapagmana ng Reyes Legacy Holdings. Matapang, matalino, at ngayon, walang awa. Paglabas niya, handa na si David sa study room. Isang malaking touchscreen monitor na halos kasing laki ng pader ang nagpapakita ng isang komplikadong diagram. Sa gitna nito ay ang logo ng De Leon Textiles. Mula rito ay may mga linyang kumukonekta sa iba't ibang kumpanya, mga supplier ng tela, mga distributor,
mga bangko, at mga kliyente. Isang sapot ng gagamba. This is their entire business network, ma'am. Paliwanag ni David. Mahina ang pundasyon. Nakadepende sila sa iilang malalaking supplier at sa utang mula sa 3 bangko. Their cash flow is critical. Good, sabi ni Celestina. Isang salitang malamig at walang emosyon. Sino ang pinakamalaking supplier nila ng sinulid? Fabricorp Industries, ma'am. Sila ang nagsusupply ng 60% ng kanilang raw materials. Kinuha ni Celestina ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ng CEO ng Fabricorp, isang lalaking matagal na niyang kilala sa industriya. Dinial niya ito. Hello, Mr. Tan. Celestina Reyes here. Sabi niya, ang boses ay biglang naging malambing at profesional. I hope I'm not disturbing you. Excellent. I'm calling with a proposition. Reyes Legacy is opening a new garment division. We need a primary supplier. I'm offering Fabricorp an exclusive 5-year contract. Double your current contract with De Leon Textiles with payment upfront for the first year. Natahimik ang kabilang linya. Narinig ni Celestina ang malalim na paghinga ni Mr. Tan. Isang alok na hindi matatanggihan ng sinumang negosyante. Of course, the condition is exclusivity. Dagdag ni Celestina, tila naglalakad lang sa parke. You'll have to terminate your other contracts. I'll have my legal team send over the documents first thing in the morning. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, ibinaba na ni Celestina ang telepono. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. The first thread is cut, sabi niya kay David. Isa-isahin mo ang iba pa. Bigyan mo sila ng alok na mas maganda. I-pressure mo ang mga bangko. Gusto kong maramdaman nila ang pagkalunod. Dahan-dahan. Masusunod po, ma'am. Naglakad si Celestina patungo sa bintana. Hawak ang isang kopita ng red wine na inabot sa kanya ni David. Mula sa itaas, ang mga ilaw ng buong Metro Manila ay parang mga bituin na abot kamay niya. Sa isa sa mga ilaw na yon, sa isang marangyang subdivision, ay ang pamilyang yumurak sa kanyang pagkatao. Hindi pa nila alam, pero nagsimula na ang kanilang pagbagsak. Ininom niya ang alak. Ang pait at tamis nito ay lumalasap sa kanyang dila. Ang pag-ibig na ibinigay niya ay tinapakan nila. Ngayon, ang sakit na ipinadama nila ay isusukli niya. Sisingilin niya sila, hindi lang sa pera, kundi sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Ana Cruz. Biglang tumunog ang intercom. Si David. Ma'am, nasa linya po si Attorney Mendoza. Sabi niya, natanggap na raw po ni Mrs. De Leon ang mga papeles na pinadala ninyo kanina. Humarap si Celestina sa bintana. Ang kanyang refleksyon ay isang makapangyarihang anino laban sa syudad. And, narinig niya ang pagngiti sa boses ni David. Sabi po niya, handa na raw po si Mrs. De Leon para sa susunod na hakbang. Ang bitag ay nakalatag na. Para kay Imelda De Leon, ang paglisan ni Ana Cruz ay parang pagbunot ng isang masamang damo sa kanyang perpektong hardin. Sa wakas, malinis na ulit ang pangalan ng kanilang pamilya. Sa wakas, malaya na si Javier na tuparin ang kanyang tungkulin. Ang pakasalan, ang isang babaeng karapat-dapat sa kanilang apelyido. Kaya naman, wala pang isang linggo, matapos ang paghihiwalay, nag-organisa agad siya ng isang marangyang hapunan sa mansyon. Ang mga bisita, ang makapangyarihang pamilya, Santillan, kasama ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Andrea. Napakaganda ng inyong tahanan, Imelda. Puri ni Mrs. Santillan habang umiinom ng champagne. Maraming salamat. Simple lang naman. Mayabang na sagot ni Imelda, kahit na ang simple para sa kanya ay katumbas na ng yaman ng isang maliit na bayan. Tiningnan niya si Javier na nakaupo sa tabi ni Andrea. Formal na formal ang suot nito, ngunit ang mga mata ay walang buhay. Patuloy itong umiinom ng alak, halos hindi sumasali sa usapan.
Isang maliit na inis ang gumuhit sa puso ni Imelda. Magpanggap ka man lang, anak, sabi niya sa kanyang isip, para ito sa ating kinabukasan. So Javier, simula ni Andrea, isang dalagang sanay sa karangyaan, ang mga daliri ay puno ng diamante. My father told me De Leon Textiles is facing some challenges. How are you handling the pressure? Bago pa makasagot si Javier, sumingit na si Imelda. Challenges are part of any business, Hija. Ang mahalaga ay kung paano mo ito nalalampasan. At ang mga De Leon, we always overcome. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at mayabang na salita, isang malaking problema ang bumabagabag sa isip ni Imelda. Kaninang umaga lang, tumawag ang manager ng kanilang pabrika. Bigla raw nag-pull out ang Fabricorp Industries, ang kanilang pangunahing supplier. Walang paliwanag, walang abiso. Dahil dito, napilitan silang itigil ang kalahati ng kanilang produksyon. Pagkatapos, sunod-sunod na ang naging tawag. Isa pang supplier ng botones ang tumanggi ng mag-deliver. Isang kliyente mula sa Europa ang nagkansela ng kanilang bulk order. Tila ba may isang hindi nakikitang kamay na isa-isang pinuputol ang lahat ng kanilang koneksyon. Ang pakiramdam ay parang dahan-dahan silang sinasakal. At ang tawag mula sa bangko, kaninang hapon, ang pinakamasaklap. Mrs. De Leon, we're calling in your loan. You have 30 days to settle the full amount, or we will begin foreclosure proceedings. Foreclosure. Ang salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Ang mansyon na ito, ang lahat ng pinaghirapan niya, ay maaaring mawala sa isang iglap. Kaya naman ang gabing ito, ang kasal ni na Javier at Andrea ay hindi na lang isang opsyon. Ito na ang kanilang huling baraha. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang purse. Lihim niya itong tiningnan. Mensahe mula kay Katrina. Ma, Javier is drunk again. He's making a scene in the garden. Nagpaalam si Imelda sa mga bisita at dali-daling tinungo ang hardin. At doon, nakita niya si Javier. Bagsak ang balikat. Kausap ang bote ng alak. Ano na naman ito, Javier? Galit na tanong ni Imelda. Pinapahiya mo ako sa harap ng mga santilyan. Ang kinabukasan natin ang nakasalalay dito. Tumingin si Javier sa kanya, ang mga matay mapupungay na sa kalasingan. Kinabukasan? O kinabukasan ninyo, ma? Ibinenta nyo na ako. Ano pa bang gusto ninyo? Gusto kong umayos ka, sigaw ni Imelda, hindi na napigilan ng sarili. Gusto kong harapin mo ang responsibilidad mo. Hindi ka na bata, Javier. Nalulugi na ang kumpanya. Lubog tayo sa utang. Wala na tayong ibang pag-asa. Paano si Ana? Tanong ni Javier. Ang boses ay basag. Naisip niyo ba siya? Si Ana? Isang hamak na babae lang yon, sagot ni Imelda. Huwag mo siyang isipin. Ang isipin mo ay kung paano tayo makakaahon sa problemang ito. Pumasok si Imelda sa loob. Iniwan si Javier sa kanyang pag-iisa. Ang ulo niya ay kumikirot sa stress. Kailangan niya ng pera at kailangan niya ito ngayon. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Si Ana. Kahit mahirap lang ito, may mga ari-arian itong nakapangalan dito na nakuha noong sila pa ni Javier. Isang maliit na condo unit na regalo ni Javier. Isang sasakyan. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para pansamantalang pambayad sa mga interes ng utang. Kailangan niyang makuha ang mga iyon. Kinabukasan, agad niyang pinuntahan ang kanyang abogado, si Attorney Mendoza. Isang lalaking nasa mid-40s, laging formal manamit, at may reputasyon bilang isang tuso at epektibong abogado. Attorney, kailangan kong masiguro na lahat ng ari-arian na naibigay ni Javier sa babaeng yon ay maibabalik sa amin. Utos ni Imelda, pagkaupo pa lang niya sa opisina nito. Humanap ka ng butas sa batas. Gawin mo ang lahat. Gumiti si Attorney Mendoza, isang ngiting nagbibigay ng kumpiyansa. Don't worry, Mrs. De Leon. May naisip na akong paraan.
Dahil hindi pa naman sila kasal, technically, all properties acquired through Javier's funds can be considered as part of his assets lalo na kung mapapatunayan nating may undue influence na naganap. Good, good, sabi ni Imelda, nakahinga ng maluwag. Pero may isa pa. May mga investment si Javier na nakasama ang pangalan ng babaeng iyon bilang beneficiary. Kailangan nating maliquidate ang mga yon. Kailangan natin ng cash. Medyo komplikado po yan, sabi ni Mendoza. Kailangan natin ng pirma niya or a special power of attorney. Pero may naisip akong paraan para ma-bypass yan. Isang legal maneuver. Ngunit mangangailangan ito ng pirma ninyo at ni Sir Javier sa ilang dokumento para ma-restructure ang ownership ng assets na yon under a new holding company na kayo lang ang may control. Ang mga legal na termino ay lumilipad sa ibabaw ng ulo ni Imelda. Ngunit ang naintindihan niya lang ay may paraan. May paraan para makuha ang pera. Gawin mo, sabi niya. Gawin mo ano man ang kailangan. Magkano ang kailangan mo? Huwag po kayong mag-alala sa bayad ko, Mrs. De Leon. Sagot ng abogado. Isipin niyo na lang na tulong ko ito sa pamilya ninyo. I will prepare the documents. Ipapahatid ko sa inyo kapag handa na. Nakahinga ng maluwag si Imelda pag-alis sa opisina. Sa wakas, isang magandang balita. Sa wakas, may isang taong kakampi niya. Hindi niya alam na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay ang mismong ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Makalipas ang 2 araw, dumating ang isang motorcycle courier sa mansyon. Dala ang isang makapal na envelope mula sa opisina ni Attorney Mendoza. Sa loob nito ay ang mga dokumentong kailangan nilang pirmahan. Ano ito? Tanong ni Javier, na halatang may hangover pa. Mga papeles para ayusin ang gulo na dinala ng babaeng yon sa buhay natin. Sabi ni Imelda. Itinuro niya ang mga linya. Pirmahan mo yan para matapos na ang lahat ng ito. Walang ganang kinuha ni Javier ang ballpen at walang awang pinirmahan ang bawat pahina kung saan may nakalagay na pangalan niya. Ganoon din ang ginawa ni Imelda, puno ng kasabikan. Ang bawat pirma ay isang hakbang palapit sa kaligtasan sa pag-ahon nila mula sa kumunoy. O yun ang akala niya. Inilagay niya ang mga dokumento pabalik sa envelope at tinawagan si Attorney Mendoza. Attorney, napirmahan na namin. Ano ang susunod na hakbang? Excellent, Mrs. De Leon. Sagot ng abogado sa kabilang linya. May kakaibang saya sa boses nito. Ako na po ang bahala sa lahat. Hintayin niyo na lang po ang magandang balita. Ibinaba ni Imelda ang telepono. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, nagsisimula ng pumanig sa kanya ang tadhana. Ang hindi niya alam, ang mga papel na yon ay hindi para bawiin ang kakarampot na ari-arian ni Ana. Iyon ang kasulatan na naglilipat ng natitira nilang kontrol sa De Leon Textiles sa isang hindi kilalang korporasyon. Isang korporasyon na pag-aari ni Celestina Reyes. Ang pirma nila, iyon ang huling piraso na kailangan para makumpleto ang bitag. Ang conference room ng Reyes Legacy Holdings ay tahimik, tanging ang tunog lang ng aircon ang maririnig. Nakaupo si Celestina Reyes sa dulo ng mahabang mesa. Kaharap ang isang lalaking nasa mid-40s, si Attorney Leo Mendoza. Hindi pa siya ang abogado ng mga De Leon noon. Isa pa lang siyang respetadong corporate lawyer na may sariling maliit na firm. Attorney Mendoza, simula ni Celestina, ang boses ay kalmado. I've reviewed your portfolio. You're one of the best, but your firm is struggling. Tama ba ako? Isang bahagyang pagkapahiya ang dumaan sa mukha ng abogado, ngunit agad niya itong itinago. We are managing, Miss Reyes. Ngumiti si Celestina, isang ngangiting hindi mapanghusga kundi puno ng pangunawa. Ipinakita niya sa screen ang isang larawan ng De Leon Textiles. Kilala mo ba ang kumpanyang ito? Of course, one of the older textile companies in the country. They are looking for a new legal counsel.
Sabi ni Celestina. I want you to be that counsel. I will fund your firm, give you the resources you need to become one of the most sought-after lawyers in the city. I will make you indispensable to them. Napakunot ang noo ni Attorney Mendoza. Anong kapalit, Miss Reyes? Sumandal si Celestina sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong ngayon lang nakita ng abogado. Kapalit ng iyong absolutong katapatan. Hindi sa kanila, kundi sa akin. Magiging mata at tainga kita sa loob. Bawat dokumento, bawat transaksyon, bawat plano, gusto kong malaman. At darating ang araw, hihingi ako ng isang pabor. Isang pabor na magpapabago sa lahat. Nag-alinlangan si Mendoza. Ito ay isang mapanganib na laro. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Celestina hindi lang pera at kapangyarihan, kundi isang malalim na dahilan, isang bagay na personal. Why are you doing this? Tatanong niya. Let's just say, I am collecting a debt. Sagot ni Celestina, ang boses ay may bahid ng pait. A very old debt. Kasalukuyan. Nakatayo si Celestina sa kanyang penthouse. Suot ang isang itim na silk robe. Hawak ang isang baso ng pinakamatandang whiskey sa kanyang koleksyon. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng coffee table, ay ang mga dokumentong kadarating lang. Ang mga dokumentong may sariwang pirma ni Imelda at Javier de Leon. Napakatalino ng plano ninyo, ma'am. Sabi ni Attorney Mendoza na nakaupo sa sofa sa tapat niya. Nakabalik na siya mula sa lihim nilang tagpuan. Ginamit ninyo ang sarili nilang kasakiman laban sa kanila. They signed their entire company away without a second thought, believing they were just stealing a small condo unit. Kinuha ni Celestina ang mga papeles at tiningnan ang mga pirma. Ang pirma ni Javier, nag-alinlangan ito, may kaunting gulo. Ang pirma ni Imelda, matatag, puno ng kumpiyansa at kasakiman. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko ito plinano ng mag-isa, Leo. Sabi niya, tinawag ang abogado sa unang pangalan nito bilang tanda ng kanilang matagal ng ugnayan. They wrote their own script. I just provided the stage and the props. Ipinatong niya ang mga papeles sa mesa. Tapos na ang unang yugto. Ano po ang susunod na hakbang, ma'am? Tanong ni Mendoza. Ngayon, hihintayin natin silang malunod, sagot ni Celestina. Sa pagkawala ng kanilang mga supplier at pagtawag ng mga bangko sa kanilang utang, wala silang ibang pagpipilian kundi magbenta ng shares para makakuha ng cash. At sa puntong yon, ang Anonymous Holding Company na may hawak ng kanilang transfer documents ay magpapakita at iaalok na bilhin ang lahat for a very, very low price. A hostile takeover orchestrated from the inside. Pagtatapos ng abogado, hindi maitago ang paghanga. Brilliant! Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, may isang bagay na bumabagabag kay Celestina. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Wala siyang maramdamang saya. Wala siyang maramdamang tagumpay. Tanging isang mabigat na pakiramdam ng kawalan. May problema po ba, ma'am? Tanong ni David, na kanina pa tahimik na nakatayo sa isang sulok, napansin ang pagbabago sa mood ng kanyang amo. Umiling si Celestina. Wala. Ngunit nagsisinungaling siya. Lumapit siya sa bintana at muling tiningnan ang syudad sa ibaba. Ang plano ay perpektong gumagana. Bawat piraso ay nalalagay sa tamang lugar. Ngunit bakit parang may kulang? Bakit ang sakit ay nandito pa rin, nakatago sa ilalim ng kanyang galit? David, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa labas. Tingin mo ba, tama itong ginagawa ko? Nagulat si David sa tanong. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nag-aalinlangan ang kanyang amo. Ma'am, they humiliated you, sagot ni David. Ang boses ay puno ng katapatan. They threw you out like garbage. Hindi lang po ito tungkol sa negosyo. This is about justice. Your justice. Justice. Inulit ni Celestina ang salita. They are reaping what they sow. Sila ang gumawa nito sa sarili nila.
Sinabi niya ang mga salita. Sinusubukang kumbinsihin hindi lang si David, kundi ang sarili niya. Kinuha niya ang isang maliit na remote at pinindot ito. Isang screen ang bumaba mula sa kisame. Ipinakita nito ang isang live feed mula sa isang hidden camera, isang maliit na device na nakakabit sa ballpen na ibinigay ni Attorney Mendoza kay Imelda kanina. Sa screen, nakita nila ang pag-uusap ni Mendoza at Imelda. Narinig nila ang bawat mapanghamak na salita ni Imelda tungkol kay Ana. Napanood nila ang kasakiman sa mga mata nito habang pinipirmahan ang mga papeles. "You see, David?" Sabi ni Celestina, ang boses ay muling ngingi. Muling tumigas. Wala silang pinagsisisihan. Para sa kanila, isa lang akong basura na tinapon nila. They deserve this. They deserve everything that's coming to them. Pinatay niya ang screen. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan muli ng malamig na determinasyon. Tapos na ang yugto ng pagiging biktima. Biglang tumunog ang personal na telepono ni Celestina. Isang teleponong halos hindi niya ginagamit. Isang numero na hindi nakarehistro. Kinuha niya ito. Iniisip na baka isa sa kanyang mga business contact. Binuksan niya ang mensahe. Maikli lang ito. Ngunit ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso na parang punyal. "Alam ko kung sino ka talaga." Nanigas si Celestina. Napatingin siya kay David at Attorney Mendoza. Wala sa kanila ang nakakaalam ng numerong iyon. Sino? Sino ang maaring nakakaalam sa kanyang sikreto? Ang plano niya ay perpekto, walang butas. Paano nangyari ito? Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na mas nakakatakot pa sa galit na nararamdaman niya. Ang laro ay biglang nagbago. May isa pang manlalaro sa chessboard at hindi niya alam kung ito ba ay kakampi o isang bagong kaaway. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang, malabong panaginip para kay Javier. O mas tamang sabihing, isang bangungot. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya ng matinding sakit ng ulo mula sa hangover. At ang bawat gabi ay tinatapos niya sa paghahanap ng lunas sa ilalim ng bote ng alak. Ang mansyon ng mga De Leon, na dati isang simbolo ng kanilang tagumpay, ay naging isang malamig at tahimik na lugar. Ang mga halakhak ay napalitan ng mga sigaw at sisihan. Si Imelda ay palaging wala, abala sa paghahanap ng solusyon sa kanilang lumalalang problema. Si Katrina naman ay abala sa pagpapanatili ng kanyang social life, nagpapanggap na walang anumang nangyayari. At si Javier? Nag-iisa siya. Kahit napapaligiran ng mga tao sa mga mamahaling bar sa BGC, pakiramdam niya ay mag-isa pa rin siya sa mundo. Ang mga babaeng lumalapit sa kanya na naaakit sa kanyang apelyido at sa natitira pa niyang yaman ay hindi niya pinapansin. Ang hinahanap ng kanyang mga mata sa gitna ng karamihan ay isang pamilyar na mukha, isang simpleng ngiti na alam niyang hindi na niya muling makikita. Ang mukha ni Ana. "Pare? Isa pa?" Alok ng kaibigan niya, itinaas ang bote ng whiskey. Umiling si Javier at itinulak ang baso palayo. "Uuwi na ako." Sa totoo lang, ayaw niyang umuwi. Ayaw niyang harapin ang katahimikan ng kanyang kwarto, ang bakanteng espasyo sa kama, kung saan dati natutulog si Ana. Ngunit wala na rin siyang ibang mapuntahan. Habang nagmamaneho pa uwi, napadaan siya sa sampalok. Isang bagay na hindi niya sinasadya. Tila ba ang manibela ng kanyang kotse ay may sariling isip. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na kapihan, ang lugar kung saan unang nagtrabaho si Ana nung nagpapanggap pa itong mahirap. Pinatay niya ang makina at pinagmasdan ang lugar. Naalala niya ang mga araw na sinusundo niya ito rito. Palagi siyang naghihintay sa loob ng kotse, nahihiyang makita ng iba na ang isang De Leon ay pumupunta sa ganitong klaseng lugar. Ngayon, gagawin niya ang lahat para maibalik lang ang mga sandaling iyon. Bumaba siya ng kotse at pumasok sa loob.
Ang amoy ng kape ay pareho pa rin. May ilang estudyante sa loob, abala sa kanilang mga laptop. Lumapit siya sa counter. Ang babaeng nandoon ay bago. Hindi niya kilala. Miss, may nagtatrabaho ba dito dati na ang pangalan ay Ana? Ana Cruz? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tiningnan siya ng babae. Naku sir, bago lang po ako dito. Pero may naririnig akong kwento tungkol sa kanya. Matagal na raw po siyang umalis eh. Biglaan daw. Wala ba siyang iniwang address o contact number? Umiling ang babae. Wala po sir. Pasensya na po. Lumabas si Javier sa kapihan. Pakiramdam ay mas bigo pa kaysa kanina. Tila ba si Ana Cruz ay isang multo, isang karakter sa isang kwento na bigla na lang naglaho. Pag-uwi niya sa mansyon, isang malakas na sigawan ang sumalubong sa kanya. Nasa sala, sina Imelda at Katrina, nagtatalo. I can't believe this! Nireject ng bangko ang credit card ko. Sigaw ni Katrina, iwinawasiwas ang kanyang telepono. This is so embarrassing. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko? Manahimik ka, Katrina. Ganti ni Imelda. Ang muka ay gusot sa pag-aalala. Mas malaki ang problema natin kaysa sa credit card mo. Tumawag ang board of directors. May isang kumpanya, isang anonymous holding company na nag-aalok na bilhin ang lahat ng shares natin sa De Leon Textiles. Bakit hindi natin ibenta? Tanong ni Katrina. At least magkakapera tayo. Sa tingin mo ba ganun kadali iyon? Sarkastikong sagot ni Imelda. Ang inaalok nilang presyo ay halos limos na. Isang insulto. Parang alam na alam nila na wala na tayong ibang pagpipilian. Hindi na pinansin ni Javier ang kanilang pagtatalo. Pagod na siya. Pagod na siyang makinig sa mga problema tungkol sa pera. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at ibinagsak ang sarili sa kama. Tumingin siya sa kanyang telepono at binuksan ang gallery. Daan-daang litrato nila ni Ana. Ang kanilang unang date, ang kanilang unang travel, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata. Bawat litrato ay isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Isinara niya ang gallery at nagbukas ng browser. Sa isang iglap ng desperasyon, naisip niyang hanapin ang pangalan niya. Ana Cruz. Daan-daang resulta ang lumabas. Napakaraming Ana Cruz sa Pilipinas. Imposible. Bigla, may naalala siya. Isang gabi, habang nanonood sila ng TV, may isang business news segment tungkol sa Reyes Legacy Holdings. Naalala niya ang sinabi ni Ana noon. Grabe, ang galing ng CEO nila. Babae pa. Idol ko iyan. Isang kuryosidad ang nagtulak sa kanya. Ano nga ulit ang pangalan ng CEO na yon? Tinype niya sa search bar. CEO Reyes Legacy Holdings. Ang mga resulta ay lumabas. At ang unang litrato na nakita niya ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang babae sa litrato ay nakasuot ng isang mamahaling business suit. Ang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang mga mata ay matalas. Puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang mukha ay hindi maipagkakaila. Si Ana. Ngunit ang pangalan sa ilalim ng litrato ay hindi Ana Cruz. Celestina Reyes, CEO and heiress to Reyes Legacy Holdings. Napabangon si Javier. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Tinitigan ang litrato. Hindi maaari. Isang biro. Isang pagkakamali. Nag-click siya sa iba't ibang articles. Nabasa niya ang tungkol sa yaman ng mga Reyes, ang kanilang malawak na imperyo sa real estate, telecommunications, at ngayon, pati na rin sa garments. Nabasa niya ang tungkol sa galing ni Celestina sa negosyo, kung paano niya pinalago ang kumpanya mula ng mama na ito sa kanyang ama. Ang bawat salita, ang bawat litrato, ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang babaeng hinamak ng kanyang ina, ang babaeng itinuring nilang basura, ang babaeng pinalayas nila nang walang dala, ay mas mayaman at mas makapangyarihan pa sa kanila. Biglang may isang envelope na dumulas mula sa ilalim ng kanyang pinto.
Isang plain, brown envelope. Walang pangalan, walang address. Nanginginig siyang tumayo at pinulot ito. Pagbukas niya, laman nito ay isang corporate profile. Ang profile ng anonymous holding company na gustong bumili ng kanilang kumpanya. At sa huling pahina, sa ilalim ng listahan ng mga may-ari, nakasulat ang pangalan, Reyes Legacy Holdings. Nabitawan ni Javier ang mga papel. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang biglaang pag-alis ng mga supplier, ang pagtawag ng mga bangko, ang alok na bumili sa kanilang kumpanya. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang perpektong, kalkuladong plano, isang plano ng paghihiganti. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang katotohanan ay isang malaking alon na lumunod sa kanya. Hindi, pabulong niyang sabi sa kawalan. Ang boses ay puno ng takot at hindi makapaniwalang pagsisisi. Hindi maaari. Ilang linggo matapos ang gabi ng paghahayag, ang pangalan ni Celestina Reyes ay muling naging laman ng mga business journals. Ang matagumpay na hostile takeover ng Reyes Legacy Holdings sa De Leon Textiles ay ang pinag-uusapan sa bawat boardroom sa Makati. Isang strategic masterpiece, sabi ng isang analyst. Isang ruthless power play. Komento naman ng isa pa. Para kay Celestina, ito ay simpleng resulta lang ng isang maayos na plano. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng production floor ng pabrika ng De Leon Textiles sa Laguna. Ito ang unang pagkakataon na tinapakan niya ang lugar na ito. Ang amoy ng langis at tela ay nanunuot sa hangin. Ang ingay ng mga makina ay nakakabingi, ngunit para sa kanya, ito ang tunog ng tagumpay. Kasama niya si David at ang mga datihang managers ng pabrika na ngayon ay hindi malaman kung paano siya pakikitunguhan. Ang dating asawa ng kanilang amo ay siya na palang bagong may-ari. Miss Reyes, this is our main weaving section. Paliwanag ng plant manager, halatang ninenerbiyos. Medyo luma na po ang mga makina. Pero, I replace lahat yan. Putol ni Celestina, hindi inaalis ang tingin sa mga nagtatrabahong obrero. I want the best and the latest technology from Germany. I double ang production capacity within 6 months. Sunod-sunod ang kanyang mga utos. Bagong ventilation system para sa kalusugan ng mga manggagawa. Isang bagong canteen na may subsidized meals. At ang pinakaimportante sa lahat, starting next month, all employees will receive a 20% salary increase plus full benefits. Walang contractual, lahat regular. Ang mga manager ay natigilan, hindi makapaniwala. Ang mga manggagawa na nakarinig sa usapan ay nagkatinginan. May bumubulong, may mga matang nag-aalab sa pag-asa. Sa loob ng maraming taon sa ilalim ng mga De Leon, ang tanging natanggap nila ay kakarampot na sahod at mga pagbabanta ng tanggalan. Pero ma'am, sabi ng finance manager, that will significantly increase our operational costs. Baka pumalugi tayo sa unang taon. Humarap si Celestina sa kanya, ang mga mata ay malamig. Ang isang kumpanya ay kasing tibay lang ng mga taong bumubuo nito. Treat them well, and they will give you back more than what you invested. That is the Reyes way of doing business. Pagkatapos ng factory tour, habang pabalik sila sa Maynila, tahimik lang si Celestina. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Ito ay matamis, ngunit may kasamang pait. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng mga manggagawa at isang bahagi niya ang natuwa. Ngunit ang isa pang bahagi ay hindi pa rin matahimik. Ang paghihiganti ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapaan na kanyang inaasahan. Ito ay parang pagkain ng napakaalat na pagkain. Sa una ay masarap, pero sa huli, uhaw na uhaw ka pa rin. David, sabi niya, bigla. Ilibas mo ang sasakyan. May pupuntahan ako. Saan po tayo, ma'am? Sa Manila Memorial Park. Nagulat si David ngunit tumango na lang.
Ang sementeryo ay tahimik. Ang tanging ingay lang ay ang lagaslas ng mga dahon at ang mahinang ihip ng hangin. Naglakad si Celestina sa pagitan ng mga hilera ng puntod hanggang sa marating niya ang isang simpleng lapida na yari sa itim na granite. Ricardo Salcedo, minamahal na ama at tapat na kaibigan. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod. Si Ricardo Salcedo, ang kanyang ninong Ricky, ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama. Isang mabait at masayahing tao na tumayong pangalawang ama sa kanya noong bata pa siya. "Ninong," pabulong niyang sabi habang hinahaplos ang malamig na bato. "Nagawa ko na po. Ang kumpanyang ninakaw nila sa inyo. Nabawi ko na. Ang pamilyang sumira sa buhay ninyo. Sinira ko na rin." Isang alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Bata pa siya noon, mga 10 taong gulang. Laging magkasama ang pamilya nila at ang pamilya Salcedo. Si Ninong Ricky niya ay may maliit pero matagumpay na negosyo ng tela. Ang ama naman ni Javier, si Don Alejandro de Leon, ay ang kanyang business partner. Pinagkatiwalaan niya ito. Itinuring na kapatid. Ngunit si Don Alejandro ay isang ahas. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng mga pekeng dokumento at mga madayang transaksyon, inubos nito ang puhunan ni Ricardo. Inilit niya ang kumpanya. Iniwan si Ricardo na walang-wala. Ang huling imahe niya ng kanyang ninong Ricky ay sa loob ng kabaong. Atake sa puso, sabi ng doktor. Pero alam ni Celestina ang totoo. Namatay ito sa sobrang sama ng loob. Isang linggo matapos mamatay si Ricardo, ang De Leon Textiles ay formal na inilunsad gamit ang mga makina at kliyenteng ninakaw mula sa kanya. "Nangako ako sa sarili ko noon, Ninong." Pagpapatuloy ni Celestina, may namumuong luha sa kanyang mga mata. "Nababawiin ko ang lahat na pagbabayaran nila ang ginawa nila sa inyo. At ngayon, nagawa ko na. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit parang wala pa ring nagbago?" Pinunasan niya ang kanyang luha. Tumayo siya at huminga ng malalim. Siguro, hindi kapayapaan ang hinahanap niya, kundi katarungan. At hindi pa tapos ang laban. "David, ihanda mo ang lahat para sa board meeting bukas," sabi niya habang pabalik sa kotse. Panahon na para formal na ipakilala ang bagong may-ari sa mga dating may-ari. Kinabukasan, sa mismong boardroom ng De Leon Textiles, na ngayon ay pag-aari na niya, naghihintay si Celestina. Eksaktong 9:00 ng umaga, bumukas ang pinto. Pumasok si Imelda at Katrina. Ang dating mayabang na tindig ni Imelda ay napalitan ng pagod at galit. Si Katrina naman ay halatang takot. "Anong kailangan mo sa amin?" Bungad ni Imelda. Walang anumang pagbati. Ngumiti si Celestina, isang malamig at matalim na ngiti. "Gusto ko lang kayong i-welcome sa aking kumpanya at para ipakita sa inyo ang pinto palabas." "Wala kang karapatan, magnanakaw!" Sigaw ni Katrina, ngunit ang boses niya ay nanginginig. "Magnanakaw?" Tumawa si Celestina. "Tanungin ninyo ang patriarka ng pamilya ninyo, si Don Alejandro, kung sino ang tunay na magnanakaw." Biglang bumukas muli ang pinto. Iniluwan nito si Javier, payat, gusot ang damit. Ngunit may kakaibang determinasyon sa mga mata. Alam na niya. "Celestina," sabi ni Javier. "It's Miss Reyes to you." Pagtatama niya. Ngunit bago pa may makapagsalita, isang kaguluhan ang naganap sa labas ng boardroom. May mga sumisigaw. "Anong nangyayari?" tanong ni Celestina kay David sa intercom. "Ma'am, nasa labas po sina Mrs. De Leon at Miss Katrina. Pilit pong pumapasok," sagot ni David. Natigilan si Celestina. Paano nangyari iyon? Nasa loob na ng kwarto sina Imelda at Katrina. Tumingin siya sa dalawang babae sa harap niya. Biglang nagbago ang anyo ng mga ito. Naglaho na parang bula. Isang hologram, isang ilusyon. Ang pinto ng boardroom ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok ang tunay na Imelda at Katrina. Humihingal.
Ang mga mukha ay puno ng galit at pagkalito. Sinungaling! Magnanakaw! Sabay nilang sigaw. Itinuturo si Celestina. Nakatayo si Celestina, napapaligiran na ngayon ng buong pamilya De Leon. Ang bitag ay nakasara na. Ang huling yugto ng dula ay magsisimula na. Ang eksena sa loob ng boardroom ay parang isang larawan na hininto sa panahon. Si Celestina, kalmado at nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang reyna sa kanyang trono. Sa harap niya, nakatayo ang tatlong De Leon, si Imelda at Katrina na puno ng galit at si Javier na puno ng sakit at pagsisisi. Anong kalokohan ito? Si Imelda ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses ay nanginginig sa galit habang tinitingnan ang hologram na naglaho. Nagpapadala ka ng pekeng imbitasyon? Para ano? Para paglaruan kami? Tumayo si Celestina. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may bigat at kapangyarihan. Hindi, Mrs. De Leon. Hindi ito laro. Ito ay isang business meeting. Ang huling business meeting ninyo sa kumpanyang ito. Wala kang karapatan, sigaw ni Katrina. You tricked us. Nilinlang mo kami. Pinirmahan namin ang mga papeles na yon dahil akala ninyo ano? Putol ni Celestina. Ang boses ay malamig. Akala ninyo makakakuha kayo ng pera mula sa isang babaeng hinamak at pinalayas ninyo? Akala ninyo matalino kayo? Ang tawag dyan ay kasakiman at yan ang ginamit kong panali sa mga leeg ninyo. Pumindot siya sa isang remote. Ang malaking screen sa likod niya na dati nagpapakita ng logo ng De Leon Textiles ay nagpakita ngayon ng mga kopya ng dokumentong pinirmahan nila. Bawat piraso ng papel ay naka-highlight, ipinapakita ang mga clause na nagsasalin ng kanilang shares at voting rights sa holding company na pag-aari ng Reyes Legacy. Lahat yan. Legal, sabi ni Celestina. Pinirmahan ninyo ng may buong pag-iisip. May mga testigo pa nga. Di ba, Attorney Mendoza? Isang pinto sa gilid ang bumukas at pumasok si Attorney Mendoza. Ang mukha ni Imelda ay namutla na parang papel nang makita ang abogado. Ikaw, traidor! Ang katapatan ko, Mrs. De Leon, ay nasa kliyente kong nagbabayad ng tama. Sagot ni Mendoza, hindi man lang kumukurap. Ngunit hindi pa doon natapos si Celestina. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit kayo nandito. Sabi niya, muling pinindot ang remote. Ang screen ay nagpalit. Ipinapakita ngayon ang mga bank statement, mga pekeng resibo, mga internal memo. Lahat ay ebidensya ng ginawa nilang pandaraya sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Ang pagkuha ng pera mula sa kaban ng kumpanya para sa kanilang mga luho, ang hindi pagbabayad ng tamang buwis, ang paggamit ng mga substandard na materyales. Ano? Saan mo nakuha yan? Nauutal na tanong ni Imelda. Ang kanyang tapang ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng purong takot. May mga tao sa loob ng kumpanyang ito na matagal nang gustong lumabas ang katotohanan. Sagot ni Celestina. Kailangan lang nila ng tamang tao na pagkakatiwalaan. Sa labas ng salaming pader ng boardroom, nakita ni Imelda ang mga mukha ng kanilang mga dating empleyado, mga managers, mga accountant na tahimik na nanonood. Sa mga mata nila, nakita niya ang matagal ng kinikim-kim na galit. Tapos na ang laro, Imelda, sabi ni Celestina. Tinawag ito sa unang pangalan sa unang pagkakataon. Wala na sa inyo ang kumpanya. At sa mga susunod na araw, haharapin ninyo ang kasong tax evasion at corporate fraud. Kasabay ng kanyang mga huling salita, ang tunog ng sirena ay nagsimulang marinig mula sa labas. Palakas ito ng palakas, humihinto sa tapat mismo ng kanilang gusali. Ang mga mata ni Katrina ay nanlaki sa takot. Mama, anoong nangyayari? Hindi na makasagot si Imelda. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Napasalampak siya sa sahig
Ang kanyang mamahaling damit ay nag-usot sa maruming carpet. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang kayabangan, ay gumuho sa isang iglap. Hinimatay siya. "Mama!" Sigaw ni Katrina, lumuhod sa tabi ng ina. Habang nagkakagulo, tanging si Javier lang ang nanatiling nakatayo, nakatitig kay Celestina. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim, nakalulunod na pagsisisi. Pumasok ang mga security personnel ng gusali, kasama ang ilang pulis at isang lalaking nakabarong na may dalang mga papeles. "This is a notice of forfeiture," sabi ng lalaki. "Ayon sa utos ng korte, lahat ng ari-arian ng pamilya De Leon, kabilang na ang inyong mansyon sa Dasmariñas Village, ay pansamantalang isasara at iimbestigahan bilang bahagi ng kasong fraud laban sa inyo." Ang huling sinag ng pag-asa ay tuluyan ng namatay. Si Katrina ay humagulgol na parang isang bata, hindi makapaniwala sa nangyayari. "Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin to sa amin. Hindi niyo kami kilala kung sino kami." Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Ang pangalan nilang De Leon, na dating nagbubukas ng lahat ng pinto, ngayon ay wala ng halaga. Dinala ng mga mediko ang walang malay na si Imelda. Ang mga pulis naman ay nagsimula nang i-escort si Katrina palabas. Naiwan si Javier at Celestina sa gitna ng kaguluhan. Lumapit si Javier. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ni Celestina. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay ibang-iba sa anang minahal niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakikita pa rin niya ang kislap ng sakit na siya mismo ang nagdulot. Walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito, isang akto ng lubos na pagsuko at paghingi ng tawad. "Celestina! Ana!" Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag. Tumingala siya. Ang mga mata ay pununo ng luha. "Patawarin mo ako. Mahal kita." Tinitigan siya ni Celestina. Ang kanyang puso, na akala niya'y yelo na, ay biglang nakaramdam ng isang matinding kirot. Ito na ang sandaling hinintay niya. Ang sandali kung saan luluhod sa harap niya ang lalaking dumurog sa kanya. Ngunit sa halip na tagumpay, ang naramdaman niya ay isang nakalulunod na kalungkutan. Ang pagluhod ni Javier ay tila nagpahinto sa oras. Ang kaguluhan sa paligid, ang mga pulis, ang mga umiiyak, ang mga bumubulong, ay naglaho lahat. Ang tanging nakikita lang ni Celestina ay ang lalaking nasa harapan niya. Ang muka ay basang-basa sa luha. Ang mga matay sumisigaw ng pagsisising huli na. "Mahal kita." Ang tatlong salitang yon, na dati musika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang lason. Ang pag-ibig na sinasabi nito, ano ang halaga? Sapat ba yon para burahin ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagpapahiya? Sapat ba yon para ibalik ang isang buhay na nawala? Hindi. Tumingin siya pababa kay Javier. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagyo ng emosyon na matagal na niyang itinataw. "Tumayo ka," utos niya. Ang boses ay walang init, walang awa. "Huwag mong dungisan ang sahig ng aking opisina ng iyong mga pekeng luha." Dahan-dahang tumayo si Javier. Ang kahihiyan ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. "Celestina, alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero sana maniwala ka. Ang pagmamahal ko sa'yo, totoo yon. Naging duwag lang ako." Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Celestina. Isang tawang puno ng pait. "Pagmamahal? Javier, hindi mo alam ang kahulugan ng salitang yan. Ang alam mo lang ay ang halaga ng pera. Ganyan kayong mga De Leon. Hindi totoo yan. Hindi totoo." Humakbang palapit si Celestina. Ang bawat salita ay parang latigo. "Ipinagpalit mo ako para sa pera. Hinayaan mong yurakan ng ina mo ang pagkatao ko para sa pera. At ang ama mo," huminto siya. Huminga ng malalim.
Inihahanda ang kanyang sarili para sa huling pagbubunyag. Pumatay siya para sa pera. Natigilan si Javier. Ano? Anong sinasabi mo? Patay na ang ama ko. Huwag mo siyang idamay dito. Dapat lang siyang madamay. Sigaw ni Celestina. Ang kontrol na matagal niyang iningatan ay biglang gumuho. Dahil siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Ang kasakiman niya ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Naglakad siya papunta sa malaking screen at ipinakita ang isang lumang litrato. Dalawang lalaki ang nasa litrato, magkaakbay, nakangiti. Ang isa ay isang mas batang bersyon ni Don Alejandro de Leon. Ang isa naman ay isang lalaking may mabait na muka. Si Ricardo Salcedo. Kilala mo ba ang lalaking ito? Tanong ni Celestina. Itinuturo si Ricardo. Umiling si Javier. Hindi. Sino siya? Siya, si Ricardo Salcedo. Ang business partner ng ama mo. Ang ninong ko. Ang lalaking itinuring ang ama mo na parang tunay na kapatid. At ang lalaking tinraidor ng ama mo. Ikinuwento ni Celestina ang lahat. Ang tungkol sa maliit na kumpanya ng tela ni Ricardo. Ang tungkol sa tiwalang ibinigay nito kay Alejandro. Ang tungkol sa mga pekeng papeles. Ang tungkol sa dahan-dahang pagnanakaw hanggang sa wala nang natira. Ang De Leon Textiles, sabi ni Celestina. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ay itinayo sa abunang pangarap ng ninong ko. Bawat sinulid sa pabrikang yan, bawat pisong kinita ninyo, ay may bahid ng dugo niya. Napaatras si Javier, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang ama, ang lalaking tinitingala niya, ay isang magnanakaw, isang manloloko. Namatay ang ninong ko dahil sa sama ng loob. Pagpapatuloy ni Celestina, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. At ang pamilya ko, ipinangako namin sa sarili namin na darating ang araw, babawiin namin ang lahat. Babawiin namin ang katarungan para sa kanya. Kaya ka pumasok sa buhay ko? Halos pabulong na tanong ni Javier. Ang katotohanan ay parang suntok sa kanyang sikmura. Lahat ng ito, plano lang? Tumingin si Celestina sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Javier ang bakas ni Ana sa mga mata nito. Ang anang mahina, ang anang nasasaktan. Sa simula, oo. Pag-amin niya, ang boses ay basag na. Ang plano ay pabagsakin kayo. Ngunit hindi ko plinano na mahulog sa'yo. Naniwala ako sa isang saglit na iba ka, na ang pagmamahal mo ay totoo, na kaya mong mahalin ang isang anak Cruz na walang pera. Nagkamali ako. Doon, sa harap ni Javier, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Celestina. Ang sakit ng pagtataksil ni Javier ay humalo sa sakit ng matagal nang dinadalang galit para sa kanyang ninong. Humagulgol siya, hindi na bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang babaeng nasaktan ng paulit-ulit. Ang pag-iyak ni Celestina ang tuluyang dumurog kay Javier. Ang bigat ng kasalanan, hindi lang ng sarili niya, kundi pati na rin ng kanyang ama, ay bumagsak sa kanya. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng yaman na ipinagmalaki niya, ay basura pala. Isang kastilyong buhangin na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pighati ng ibang tao. This was never just about us, Javier, sabi ni Celestina sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. This is about a debt that was long overdue. Utang ng dugo. Isang utang na ngayon ay bayad na. Nang marinig ang buong kwento mula sa labas, si Imelda, na nagkamalay na, ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Hindi lang pala sila bangkarote. Ang buong pundasyon ng kanilang pamilya, ang dangal na matagal niyang iningatan, ay isang malaking kasinungalingan. Walang nang nagawang sabihin si Javier. Ano pa ba ang sasabihin niya? Walang salita ang makakapagpabago sa nakaraan. Walang paghingi ng tawad ang makakapagbalik ng isang buhay. Tumalikod si Celestina
at nagsimulang maglakad palayo. Papalabas ng boardroom, papalayo sa pamilyang sumira sa kanya. Huminto siya sa may pinto, hindi lumilingon. Adios de Leons! Isang simpleng paalam, ngunit para sa kanila, iyon ang tunog ng katapusan. Iniwan niya sila sa gitna ng mga guho ng kanilang kasinungalingan, habang siya ay naglalakad patungo sa isang bagong simula. Dala-dala ang bigat ng isang katarungang sa wakas ay nakamit na. Ang araw ay sikat na sikat, tila nakikisaya sa isang bagong simula. Sa harap ng isang bagong tayong gusali, sa Quezon City, nakatayo si Celestina Reyes, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay may ngiting matagal nang nawala. Isang ngiting totoo, abot hanggang sa kanyang mga mata. Kasama ang alkalde ng syudad, ginupit niya ang pulang ribbon, hudyat ng formal na pagbubukas ng tahanan ni Ana. Ito ay isang shelter at livelihood center para sa mga babaeng biktima ng domestic abuse, isang proyektong pinunduhan niya gamit ang personal niyang pera. Bakit tahanan ni Ana ang ipinangalan ninyo, Miss Reyes? Tanong namang isang reporter mula sa media. Ngumiti si Celestina. Dahil si Ana ay isang paalala. Isang paalala na sa likod ng bawat kahinaan, mayroong lakas na naghihintay na matuklasan. At dito sa tahanang ito, tutulungan nating mahanap ng bawat babae ang kanilang Celestina. Ang De Leon Textiles ay binago na rin niya. Ang pangalan nito ngayon ay Salcedo Weavers, isang pagpupugay sa kanyang ninong. Ang pabrika ay isa na sa mga pinakamoderno sa bansa at ang mga empleyado ay masaya at produktibo. Ang kumpanyang dating simbolo ng kasakiman ay isa na ngayong simbolo ng pag-asa. Ang paghihiganti ay tapos na, ang katarungan ay nakamit na. Ngunit natuklasan ni Celestina na ang tunay na paghilom ay hindi nagmumula sa pagpapabagsak sa iba, kundi sa pagtulong sa pagbangon ng kapwa. Ang bawat ngiti ng mga babaeng tinutulungan niya sa tahanan ni Ana, ang bawat pasasalamat ng mga manggagawa sa Salcedo Weavers, iyon ang nagpupuno sa butas na iniwan ng nakaraan sa kanyang puso. Sa kabilang dako ng syudad, sa ilalim ng tirik na araw, isa pang uri ng pagbangon ang nagaganap. Pawis na pawis si Javier De Leon. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lang sa paghawak ng ballpen at baso ng alak ay ngayoy magaspang at kalyado na sa pagbubuhat ng mga sako ng semento. Pagkatapos ng eskandalo, nawala ang lahat sa kanila. Ang mansyon, ang mga kotse, ang mga bank account. Si Imelda, dahil sa kanyang edad at kalusugan, ay nabigyan ng house arrest sa isang maliit na apartment na inuupahan nila, habang si Katrina naman ay napilitang magtrabaho bilang isang sales lady sa isang department store. Si Javier, na walang ibang alam gawin, kundi ang umasa sa yaman ng pamilya, ay walang mahanap na trabaho, walang kumpanyang gustong tumanggap sa isang De Leon. Ang tanging bumukas na pinto para sa kanya ay ang trabaho bilang isang construction worker. "Hoy, De Leon! Tubig!" sigaw ng kanilang foreman. "Opo," sagot ni Javier. Walang bakas ng pagrereklamo. Kinuha niya ang bote ng tubig at iniabot ito. Sa simula, ang hirap ay parang isang parusa. Ngunit habang tumatagal, ang bawat patak ng pawis, ang bawat sakit ng katawan sa pagtatapos ng araw, ay tila naghuhugas sa kanyang mga kasalanan. Ang pagod na nararamdaman niya, gabi-gabi, ay nagbibigay sa kanya ng isang bagay na matagal nang hindi niya naramdaman. Isang malinis na tulog, walang bangungot. Natututunan niyang mabuhay sa kakarampot na sahod. Natututunan niyang magluto, maglaba, at alagaan ang kanyang ina na ngayon ay madalas ng tulala. Nakatingin sa kawalan, binabalikan ang mga alaala ng nawalang karangyaan. Sa gitna ng lahat ng paghihirap, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Javier na may silbi siya. Hindi bilang isang De Leon, kundi bilang isang tao. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho,
Umupo siya sa maliit nilang lamesa sa kusina. Kumuha siya ng isang papel at ballpen. Nagsimula siyang magsulat, hindi isang sulat ng paghingi ng tawad dahil alam niyang wala siyang karapatan. Hindi isang sulat ng pagmamakaawa. Isang sulat ng pasasalamat. Celestina, hindi ko alam kung mababasa mo ito at hindi rin ako umaasa. Isinulat ko lang ito dahil kailangan kong sabihin. Salamat. Salamat sa pagsampal sa akin ng katotohanan. Salamat sa pagpapakita sa akin kung gaano kababaw at kasama ang mundong ginagalawan ko. Ang sakit na idinulot mo sa amin. Sa pamilya ko. Siguro, nararapat lang sa amin. Pero ang aral na ibinigay mo sa akin, habang buhay kong dadalhin. Tinuruan mo akong makita ang halaga ng dignidad. Isang bagay na ipinagkait ko sa iyo at ipinagkait ko rin sa sarili ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong walang kapatawaran ang mga kasalanan ko. Ang tanging magagawa ko lang ay subukang maging isang mas mabuting tao. Isang taong karapat-dapat sa hangin na hinihinga niya. Sana, balang araw, maging tunay kang maligaya. Javier, kinabukasan, ipinadala niya ang sulat sa opisina ng Reyes Legacy. Walang anumang pag-asang makakatanggap siya ng sagot. Nasa kanyang opisina si Celestina. Nagbabasa ng mga report. Nang iabot ni David ang sulat, nakita niya ang pangalan ni Javier sa likod at sandali siyang nag-alinlangan. Ngunit sa huli, binuksan niya ito. Habang binabasa niya ang bawat salita, isang bagay ang pumatak sa papel, isang luha. Ngunit hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng paglaya. Ang huling bigat sa kanyang puso ay tila nabunutan. Ang pagpapatawad, natuklasan niya, ay hindi pala para sa taong nagkasala. Sa'yo, ito ay para sa sarili mo. Itinupin niya ang sulat at itinago ito sa isang drawer. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Biglang pumasok si David sa kanyang opisina. May dalang isang folder. Ma'am, may isang aplikante po para sa position na warehouse staff sa Salcedo Weavers. Medyo pamilyar po ang pangalan. Ibinigay ni David ang folder kay Celestina. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ng resume, nakasulat ang pangalan, Javier de Leon. Nakakabit ang isang 2x2 picture. Payat, maitim dahil sa araw. Ngunit ang mga mata ay may bagong determinasyon. Tinitigan ni Celestina ang papel ng matagal. Ang unang reaksyon niya, ama, ay itapon ito. Ngunit pagkatapos, naalala niya ang sulat, ang pagpapakumbaba, ang pag-ako sa pagkakamali. Ang lahat ng tao ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay. Nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Nakatayo si Celestina sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa basang buhangin. Hinahayaan ang bawat paghampas ng alon na hugasan ang mga ito. Ang hangin ay sariwa. May dalang amoy ng alat at kalayaan. Hindi niya personal na kinausap si Javier. Hindi na kailangan. Ang katahimikan ay minsan mas makapangyarihan pa sa anumang salita. Ibinalik niya ang resume kay David nung araw na yon na may isang simpleng tagubilin. Hayaan siyang dumaan sa normal na proseso. Kung kwalipikado siya, tanggapin ninyo siya. Tratuhin ninyo siya tulad ng ibang empleyado. Bigyan ninyo siya ng pagkakataong itayo ang sarili niya nang walang tulong mula sa kahit sino. Iyon ang kanyang huling desisyon, hindi dahil sa pag-ibig na nararamdaman pa niya, kundi dahil sa isang mas mataas na prinsipyo, ang paniniwalang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano ka maghiganti, kundi sa kung paano ka magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay pagpapalaya. Pagpapalaya sa taong nagkasala sa iyo mula sa galit mo at pagpapalaya sa sarili mo mula sa bigat ng nakaraan. Nakatanggap siya ng balita makalipas ang 1 linggo na natanggap si Javier
bilang isang simpleng warehouse staff. Nagsimula ito mula sa pinakamababa, nagbubuhat ng mga rolyo ng tela, nag-aayos ng mga inventaryo. Walang nakakakilala sa kanya roon bilang isang De Leon. Isa lang siyang ordinaryong manggagawa na nagsusumikap para sa kanyang sahod. At para kay Celestina, sapat na iyon. Ibinigay niya sa kanya ang pagkakataon. Kung paano niya ito gagamitin, nasa kanya na iyon. Isang grupo ng mga bata ang nagtakbuhan malapit sa kanya, naghahabulan ng isang makulay na bola. Ito ang mga anak ng mga babaeng nakatira sa tahanan ni Ana. Dinala sila ni Celestina sa dalampasigan para sa isang maliit na field trip. Isang maliit na batang babae, mga 5 taong gulang, ang lumapit sa kanya at hinila ang kanyang bestida. Ate Celestina, laro po tayo. Ngumiti si Celestina at hinawakan ang kamay ng bata. Sige ba? Anong laro ang gusto mo? Sumama siya sa mga bata, nakipaghabulan, nakipagtawanan. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Celestina Reyes, ang makapangyarihang CEO. Isa lang siyang simpleng babae na nakahanap ng kaligayahan sa mga simpleng bagay. Ang yaman niya ay hindi na nasusukat sa dami ng pera sa kanyang bangko, kundi sa dami ng ngiting na ibibigay niya sa iba. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni David. Sa tabi niya ay si Attorney Mendoza. Sa tingin mo, magiging masaya na siya? Tanong ni Mendoza. Ngumiti si David. Sa tingin ko, matagal na siyang masaya. Ngayon niya lang talaga nahanap kung saan ito nagmumula. Ang pag-ibig. Nahanap niya ito hindi sa isang lalaki, kundi sa kanyang sarili. Ang lakas. Nakuha niya ito hindi mula sa paghihiganti, kundi mula sa pagtulong. At ang kapayapaan. Dumating ito hindi nang bawiin niya ang kinuha sa kanya, kundi nang piliin niyang bitawan ang sakit. Tumingala si Celestina sa papalubog na araw. Ang kwento ni Ana Cruz ay tapos na. Ngunit ang kwento niya ay nagsisimula pa lang. Isang kwentong isusulat niya ayon sa sarili niyang mga patakaran, puno ng pag-asa, pagbangon, at isang kaligayahang hindi na kayang nakawin ng kahit sino. Ang tunay na yaman, sa huli, ay ang kapayapaan ng kalooban. At sa wakas, si Celestina Reyes ay isang bilyonarya. Sa tunay na kahulugan ng salita, sa pagtatapos ng kwento ni Ana Cruz, na siyang tunay na si Celestina Reyes, malinaw na ang paghihiganti ay maaring magdala ng hustisya. Ngunit hindi nito automatikong ibinibigay ang kapayapaan ng puso. Ang pagpapanggap bilang isang mahirap na babae ay nagbunyag ng tunay na kulay ng pag-ibig at dangal. At nang siya'y yurakan at itaboy dahil sa mababang katayuan, doon nagsimula ang isang masusing plano upang ipagtanggol ang alaala ng ama-amahang sinaktan at ipahiya. Sa pamamagitan ng talino at kapangyarihang pang-ekonomiya, bumagsak ang imperyo ng De Leon at ang kasamaan ay nanagot sa sariling gawa. Ngunit higit sa lahat, natuklasan ni Celestina na ang tunay na lakas ay ang kakayahang magpatawad, hindi para kalimutan ang sakit, kundi para palayain ang sarili mula rito. Ipinapaalala ng kwento na ang masama ay may kaparusahan at ang mabuti ay may gantimpala. Minsan sa anyo ng katahimikan at bagong simula. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan niya, pipiliin mo bang gumanti o magpatawad? Kumusta ka ngayon? May bigat ka bang dinadala na handa mo ng bitawan? Ibahagi mo ang saloobin mo sa comments. Nandito ang channel para makinig, umunawa, at samahan ka sa bawat hakbang ng paghilom.